Matagal mo nang sinusubaybayan si Bluey, pero may malalaking sikreto sa palabas na hindi mo pa alam. Pati na rin ang totoong pagkatao ng ilang karakter. Meron silang mga tagong buhay, misteryosong trabaho, at mga lihim na halos hindi ipinapakita sa palabas. Kaya panoorin mo hanggang dulo. Dahil ngayon, ibubunyag namin ang mga misteryosong karakter sa Bluey na hindi mo napansin. Simulan natin sa pinakamisteryosong karakter sa Bluey, si Chili. Siya ang pinakahuling iisipin mong misteryoso. Kasi hindi naman siya mukhang ganun, di ba? Di ba? Mabait, nakakatawa, at laging nandyan si Chili para kay Bluey at Bingo. Pero hindi natin alam ang trabaho niya. Sinabi lang na nagtatrabaho siya sa airport security. At oo, sa episode na Sleepover, nakita natin siyang suot ang kanyang uniforme. Pero heto, ang kakaibang bahagi. Hindi pa talaga natin siya nakita na nagtatrabaho. Hindi pa natin siya nakita na umaalis ng bahay para sa shift. Hindi pa natin siya nakita na nagtatrabaho sa airport. At hindi lang iyon, hindi pa rin natin siya narinig na nagkukwento tungkol sa isang normal na araw sa trabaho. Kung ikukumpara kay Bandit, alam natin eksakto kung ano ang ginagawa niya bilang isang arkeologo. Nakita natin ang kanyang opisina, nakita natin siyang naguhukay ng mga buto, at nakita pa natin siyang naglalakbay para sa trabaho. Si Chili, ang trabaho niya ay nasa likod ng malaking misteryosong pinto. Pag-usapan natin si Cherry, isang karakter na ilang beses pa lang lumabas at mukhang kabilang sa mga teenager hanggang young adult o nasa edad ng kolehiyo. Nakakaintriga siya, lalo na't tila siya ang girlfriend ni Chippy at nakita natin ang interesanting dinamika ng relasyon nila. Unang lumabas si Cherry sa episode na Trades, kung saan nagkaroon siya ng kaunting tampuhan kay Chippy, pero sa bandang huli, nagkabati rin sila. Pagkatapos, lumitaw siya muli sa The Sign. Sa wide shot ng lookout point, makikita sina Cherry at Chippy na magkasama. Gamit ang binoculars, lalo pang pinapatunayan ng maliit na detalyeng ito ang kanilang relasyon. Kawili-wili ang bihirang paglabas ni Cherry dahil isa siya sa kakaunting karakter na kumakatawan sa age group na ito sa Bluey. Kahit wala tayong masyadong alam tungkol kay Cherry bukod sa ugnayan nila ni Chippy, ang maikli niyang paglabas ay nagbigay sulyap sa buhay at relasyon ng mga karakter na lampas sa kanilang pamilya. Madalas nating inusisa ang kwento sa likod ng relasyon niya kay Chippy at ang buhay ng isang young adult. Sa mundo ng Bluey, si Cherry ay tiyak na nagiiwan sa atin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Kung palagi kang nanonood ng Bluey, alam mo na siguro ang love life ni Cornelius sa 3 season. Nakipag-date siya sa iba bago mapunta kay nanay ng terrier. At sa mga ex niya, may isang talagang misteryoso at maraming sikreto. Siya ang nagbenta ng yes or no button kay Bluey sa dance mode episode. Nagtatrabaho siya sa tindahan ng handbag at teddy bear sa downtown. Lumalabas din siya sa ibang eksena, gaya ng episode na Circus, kung saan nagpo-promote siya ng lokal na eleksyon. Kasama rin siya sa episode na Promises, sa playground scene kung saan kinukumbinsi siya ng internet at energy plant seller na bumili. Nakita rin natin siya kasama ang asong naka-sunglasses sa labas ng post office sa episode na Dance Mode. Ano kaya ang kwento niya? Madalas siyang nasa background, pero wala tayong alam sa kanya. May eksenang puno ng misteryo sa The Quiet Game habang dumadaan ang mga healer. Kung i-zoom ang background, makikita si Cornelius na nagbibigay ng pera sa isang palaboy na mukhang terrier. Sino kaya ang terrier na yon? Maraming fans ang naniniwalang baka siya ang ama ng mga terrier, na nakakalungkot dahil baka sa kalye na siya nakatira at kailangan ng tulong. Posible kayang matapos silang maghiwalay ng asawa, nawalan siya ng lahat at naging palaboy? At si Cornelius pa ang tumutulong sa kanya? Sa hinaharap, nagka-developan sila ng nanay ng mga terrier. Kaya siya ba talaga ang tatay ng mga terrier? Kung hindi siya ang tatay nila, sino nga ba talaga ang ama ng 3 magkakapatid na terrier? Malaking misteryo pa rin ito. Sa episode na The Sign, may ilang bagong karakter. At isa sa kanila ang pumukaw ng pansin. Siya ang pangalawang bridesmaid ni Frisky sa kasal. Sa kasal, pinili ni Radley ang dalawa niyang kapatid na sina Bandit at Stripe bilang kanyang mga groomsmen. Pero sa kaso ni Frisky, pinili niya si Chili. At isa pang karakter na hindi natin nalaman ang pangalan. May ilang posibilidad kung sino siya. Bata pa lang magkakilala na sina Frisky at Chili. Alam natin ito dahil kadalasan, malalapit na kaibigan lang ang pinipili bilang ninang. At gaya ng alam natin, si Frisky ang ninang ni Bluey. Patunay din ang presensya ni Maynard, ang kapitbahay ni Grandpa Mort sa kasal. Sinasabing magkasamang lumaki sina Frisky at Chili sa tabi ng lawa. Kung totoo at hindi si Brandy, kapatid ni Chili, ang piniling abay ni Frisky, ibig sabihin ay malapit siya sa misteryosong karakter na ito. Posible bang kapatid niya ito? Hindi sila magkamuka pero hindi naman yun issue.
Iba rin ang kulay ni na Bluey at Bingo. Posibleng hipag din siya ni Frisky. Ngayon, pag-usapan natin ang nanay ni Judo, si Wendy. Napansin mo bang naiiba siya sa ibang matatanda sa Bluey? Isa siya sa pinaka-misteryosong karakter doon. Ito ang dahilan, kaya bihira nating makita si Wendy na kasama o nakikipagkwentuhan sa ibang magulang tulad ni na Bandit at Chili. Paminsan-minsan lang siya lumalabas, pero kadalasan ay tahimik lang siya. Habang ang mga healer ay sobrang kulit, si Wendy ay madalas na kalmado at medyo seryoso. Hindi siya nakita sa kasal ni na Rad at Frisky at halos wala tayong alam tungkol sa kanya. Ano ang trabaho niya? Nasaan ang tatay ni Judo? Hindi pa natin siya nakita. Ano ang sikreto ni Wendy? Isa ba siyang super spy na may lihim na misyon? Isa ba siyang sobrang organisadong tao na may tinatagong nakaraan na hindi natin alam? O baka naman isa lang siyang sobrang abalang matanda na wala ng oras para sa mga kalokohang laro? Ang kanyang pagiging tahimik at maayos na pamumuhay ay ginagawa siyang isang nakakaintrigang misteryo. Kung madalas kang manood ng Bluey, pamilyar ka siguro kay Busker. Isang minor na karakter na minsang nakikita sa kalsada na nagpapakita ng talento sa musika. Pero paano kung may nakatagong aspeto sa karakter na ito na hindi mahuhulaan ng karamihan sa mga manonood? Lumabas na may isa pang propesyon si Busker. Maaari siyang magkasal sa mga kasal, parang pare. Ang nakakagulat na kakayahang ito ay ipinakita sa episode na The Sign, kung saan siya ang nagkasal kina Frisky at Radley. Di natin alam kung pare siyang naging Busker o Busker na naging pare, pero magaling siya sa dalawa. Hindi ipinaliwanag ng palabas kung paano siya naging kwalipikadong magkasal, na mas nagpapaintriga sa kanyang kwento. Ang dalawang buhay niya bilang street performer at pare ay nagpapakita ng kakaibang kwento. Ano kayang dahilan ng pagpasok niya sa magkaibang papel na ito? Si Busker ay isang karakter na maraming tanong na walang sagot. Balik tayo sa bridesmaid ni Frisky. Sa opisyal na wedding photo ni na Rad at Frisky, makikita mong may dalawang panig. Ang mga healer sa panig ni Tito Radley at ang mga Cocker Spaniel sa panig ng bride. Nandoon ang buong pamilya ni Frisky, ang tatay, nanay at mga parang kapatid niyang lalaki. Pero may ilan ding misteryosong karakter sa party. Isa na rito ang kapatid na lalaki ng bride. Hindi natin alam ang pangalan niya o kung mas matanda siya o mas bata. Pero noong kasal, nakita siyang nakatayo ng malapit sa bridesmaid, kaya napapaisip tayo na baka ang misteryosong bridesmaid na yon ay asawa niya pala. Kaya iba ang itsura niya kaysa sa pamilya. Ngayon, pag-usapan natin si Grandpa Bob, tatay ni Bandit at lolo ni na Bluey at Bingo. Napansin mo ba na bihira lang natin makita si Grandpa Bob? Matagal na, limitado lang ang presensya niya sa palabas. Lumabas siya sa Season 1 episode na Grannies, kung saan natutunan nila ni Nana Chris mag-floss sa video call. Madalas siyang wala sa mga pagtitipon ng pamilya gaya ng Pasko at kaarawan ni Bingo na laging dinadaluhan ni Nana Chris. Dahil dito, kumalat ang sari-saring teorya ng mga tagahanga. At may nag-isip na baka pumanaw na siya o may sakit. Lalong nagpasiklab ng haka-haka ang linya ni Bingo sa bedroom episode na, "Good night, Grandpa Bob. Nasaan ka man?" Good night, Grandpa Bob. Nasaan ka man? Gayunpaman, ang episode na The Sign ay sa wakas nagbigay ng paliwanag sa kanyang pagkawala. Ibinunyag na si Grandpa Bob ay nasa isang mahabang paglalakbay at natagpuan ang sarili niya sa India. Nagbigay ito ng liwanag sa kanyang nakaraan na nagpapahiwatig ng personal na paglalakbay at pagtuklas. Ngunit kahit may sagot, marami pa ring tanong. Anong mga adventure ang naranasan niya sa India? Ano ang hinahanap niya at bakit siya nagtagal doon? Si Grandpa Bob ay isang lolo na may lihim na buhay na ngayon lang natin nalalaman. Hindi pa lumalabas ang nanay ni Winton sa kahit anong episode, isa siyang tagong karakter sa Bluey. Alam din natin na hiwalay na sila ng tatay ni Winton. Ibig sabihin nito, hindi na sila magkasama sa isang bahay. Kaya kadalasan si Winton ay nakikita lang natin kasama ang kanyang tatay. Pero may isa pang astig na pahiwatig tungkol sa kanya na mapapaisip ka lalo. Naalala mo ba yung kotse ng tatay ni Winton sa isang episode? Lalo na yung likod na bintana, mayroong guhit ng tatlong karakter. Si Winton, ang kanyang tatay, at isa pang tao. Mukhang yun ang nanay ni Winton. Pero nabura na ang guhit niya. Dahil dito marami tayong napapaisip. Bakit nabura ang guhit niya? Ano ang ginagawa niya? Malaking misteryo ito kaya naging usap-usapan ng nanay ni Winton bilang hindi pa natin nakikilala. Iyan ang ilan sa mga misteryosong karakter sa Bluey. At gaya ng dati, magkikita-kita ulit tayo sa susunod na video.